Magandang umaga sa inyo, sa inyong lahat. Naririto naman ako sa aking YouTube program na Karaoke at Pananampalataya. Ito ang inyong kaibigan, kapatid na si Brother Joe, na ako ay nandito sa United States, sa Northern California, nagbo-broadcast at gumagawa ng aking YouTube content. Ako ay isang Pilipino at ako ay taga Pilipinas. Ako ay isang taong pinanganak sa Manila at tunay na Pilipino. Although nakatira ako sa Amerika at nag-serve dito sa US military. At ang pangalawa kong citizenship ay American, pero ako ay Pilipino. Sa puso't isip, damdamin at diwa. Ako ay mananampalataya sa Panginoon na matagal na panahon na. At ako'y until now, sinabi ko sa Panginoon na ang aking magagawa ay bahagi ang salita niya sa pamamagitan ng YouTube na ito. Hindi ako nagnanais na magkaroon ng tinatawag na libo-libo o milyon-milyong mga fanbase. Ang nais ko ay kahit isang tao man lamang ang manumbalik sa Diyos ay malaking kagalakan na yun sa puso ko, lalo na sa harapan ng Panginoon, sapagkat ang sabi ay laksa-laksang anghel. Pag sinabing laksa-laksa, walang bilang, hindi mabilang sa dami ang mga magpupuri sa Diyos dahil sa isang makasalanan na numbalik sa Kanya. Inuulit ko, wala akong ibang tinataas na sekta, denomination o religion, o hindi ako nangangaral ng bagong religion. Ang pinapangaral ko ay ang Panginoon sa Kristo na siyang ipinangaral ng mga unang siglong Kristiyano na ngayon ay nawawala na ang ganong tunay na pangangaral. Pero ngayon ay nais kong panatilihin ang unang siglong pananampalataya kay Kristo Jesus na ipinangalat ng mga apostol. Subalit para sa iba, ito'y lipas na. Ngunit para sa Biblia, para sa akin at para sa Diyos, ang salita niya ay hindi nagbabago kailanman. Magbabago po ang mundo, ang mga bagay sa mundo. Subalit, ang salita niya ay mananatili magpakailanman. Nais kong ibigay sa inyo ang isa pang mensahe. Ito'y patungkol sa conscience about God. Nais ko munang ibigay ang description o yung ibig sabihin ng konsensya, conscience. Sa Webster Dictionary, nandun maraming mga explanation. Pero meron lang akong pinikap na ilang mga words and sentences. Ang conscience ay, ang tawag rito ay sensitive regard for fairness or justice. Ayun ang conscious. Merong mga eksperimento ng ginawa ang mga behavioral science, mga psychologists about tungkol sa Diyos, kung yung mga scientist yung mga nag-aral ng gusto tungkol sa psychology ng tao. Dinivide nila yung mga bata. Yung isa, nilagay nila sa isang pamilya na walang babanggitin tungkol sa mga fairy tales, religions, Bible about God. At ang isang grupo naman ay nandun ay babanggitin nila ang tungkol sa yung mga tungkol sa religion, tungkol sa Bible, tungkol sa mga Disney World, Disneyland, fantasy, like that. Ginawa nila. Ang resulta ay yung unang grupo ng mga bata na hindi nila hinayaan na makapakinig ng Bible o ano pa mang bagay na mga fairy tales sa mga books. Hinayaan lang nila na sila ay mabuhay ng ganon.
Ang resulta, yung mga bata na yun ay marami silang katanungan. Hindi itinuro ng mga foster parents about yung God, pero yung mga bata ay patuloy na nag-a-ask sa kanila ng question tungkol sa justices. Nagkukwento, bakit inagaw ni ano yung laruan ng isa? Umiiyak tuloy, kawawa naman. Dito naman sa grupo ng mga bata na pinag-aralan nila, tinuruan ng mga religion about the Bible like that, ay alam nila na yung ginagawa ng ibang bata na pang-aagaw ng pagkain at panggugulo at pang-aagaw ng laruan ay hindi tama. At binanggit kagad ang mga bata na yun, God will gonna punish them sa paggagawa ng ganung pang-aagaw ng laruan at pagkain. Samantalang isang batang pinalaki ng hindi pinakikilala ang Diyos, ay meron din sinabi na that's not good, that's not fair. So makikita natin na pinalaki sa walang religion o pananampalataya o paniniwala sa Diyos at sa Bible, ito pinalaki na maraming mga kwento, yung mga Disney World, Fantasyland at Bible. Pero na-distinguish nila what is good and what is evil. That makes sense, right? Sa 1 Samuel, si Samuel na propeta ang pinaka-eksaktong example dito. Sa 1 Samuel chapter 3 verse 4, si Samuel ay isang bata pa lang. Ang edad niya ay, sabi ng ibang mga Bible scholars, ang edad niya ay possibly nasa 5 years old, not 5 years old, 6 years old, 8 hanggang 9. Pero hindi nagpapanlayo sa 6 years old and 8. Kung siya ay 6 years old lang, walang itinuro sa kanya na about sa Bible, sa law, sa Torah ng mga Hudyo, ng mga Jew, lalo na sa prophet. Sapagkat ang prophet noon, ang siyang puno ng pananampalataya noon ay yung tinatawag na saserdote ay si Eli. Yung mga anak ni Eli kasi hindi sumunod sa Diyos. Tinetrain sila ng kanilang tatay na si Eli. Tribe ni Levi si Eli. Ang ginagawa ng mga anak niya ay nilapastangan ng Diyos. Nag-o-offer ang mga tao ng mga handog, yung mga choices parts ng mga cow na kanilang kinatay iahandog daw sa Diyos. Pinakukulaan sa malaking kaldero, itinutusok nila ng malaking pantusok. Ang sumama sa malaking pork o yung pantusok ay kanila. So, syempre, alam nila, nakikita nila, eto, kunin natin. So, ganun nila nilalapastangan ng Diyos. Pinakukuluan muna yung handog. Di ba sabi ng Bible na yung mga Hudyo noon, nag-o-offer, sina Aaron, yung mga tribes ni Levi, ay sinusunog agad, fresh from pagpa-parts ng mga paghahati ng mga katawan ng isusunugin nilang baka, yung heifer kung tawagin, ay diretso. Sa kanila pakukuluan muna. So, hindi inutos ng Diyos yun. So, pinarusahan yung sambayanan ni Eli na hindi na sila magiging saserdote kailanman. At si Samuel, na isang bata pa lang, ay nando sa templo, inilagay doon. Hindi pa nagpapasimulang turuan siya kasi napakabata niya pa. So, ang edad niya talaga ay possibly 5, 6, 7, and 8 years old. Pero naglalaro doon sa edad na yun. Kung siya ay 5 years old o 6 years old, so, innocent ang batang ito. Kailangan pa ng nurturing, kailangan pa alagaan siya. Kaya nando siya sa templo. Isang gabi, siya ay patulog na, si Samuel, at nakarinig ng boses, Samuel, Samuel. Tako siya kagad doon sa kwarto ng saserdote na si Eli. Bakit po? Tinatawag niyo po ako. Sabi, hindi kita tinatawag. Bumalik ka na sa pagtulog mo. Balik na naman si Samuel doon sa kwarto niya.
may boses na naman na, Samuel, Samuel. Takbo na naman siya. Ano po yun? Sabi niya. Hindi kita tinatawag, balik ka ulit. Matulog ka na. Takbo na naman siya pabalik sa kanyang room. Pangatlo, tinawag na siya. Pumunta siya kay Eli. Hindi kita tinatawag. Nalaman ni Eli na ang Diyos ang nangungusap sa kanya. Sabihin mo, Panginoon, ano po yun? Hindi pa alam ni Samuel. Makikita natin dito sa verse 7. Si Samuel, he ain't involved yet in any religious belief or practices. Wala pa siyang alam, hindi pa siya tinuturuan. Kung makikita natin sa verses na yun. Wala pa siyang alam about God. Inosente siya. Wala pang nagtuturo sa kanya about God, about religion, about anything, about the Torah o Bible. So makikita natin dito na itong example, good example, na kahit tayo pinalaki sa isang pamilya na walang kinikilalang Diyos o religion, merong isang bagay na hindi mapapabulaanan o ma-i-deny ng human race. Kahit pinalaki ang isang bata sa isang pananampalataya o religion, hindi rin mapapabulaanan sa kanyang puso ang isang bagay tungkol sa Diyos. Doon sa Genesis chapter 1 verse 1, sinabi ng Bible, in the beginning. That's the beginning of time. That's the beginning of everything. That's the beginning of creation. That's the beginning of everything na makikita natin. In the beginning. Because God created time. Kaya sinabi niya na siyang Alpha and Omega. In the beginning, God. And then God appeared in the first verse and chapter of the Bible because there is God. Ang mga taong nagdi-deny, halimbawa, ano yung mga agnostic tsaka Gnosticism? Sila yung mga Gnosticism, like, kung makikita nyo sa mga definition, naniniwala sila na merong Diyos, pero hindi sila naniniwala sa anumang religion. Hindi naman ako ganun. Kasi merong mga tunay na mananampalataya at fellowship na talagang naglilingkod ng gusto yung mga pastor nila sa tunay na Diyos. At hindi nangunguha ng pera, hindi na may mera. Kung nakakahingi man sila ng tulong sa ibang tao, hindi nila hinihingi yung binibigay lang. Dahil naaawa sila sa pastor, ayaw nila magutom yung pastor nila. Ayaw nila na walang maisuot man lang na damit. Nangangailangan ng tulong. Kaya yung mga member nila na nahihinagpis, naaawa sa pastor nila na ayaw nilang maging ganun parang pulubi, binibigyan nila ng tulong. Wala tayong tutol doon. Pero yung mga pastor na talagang lantarang ginagamit ang Bible, ang pangangaral bilang trabaho nila, kasi sabi nila full-time na raw sila, pero ang concentration nila ay ang kumita ng marami. Yun ay kahindik-hindik sa paningin ng Diyos. Masahol pa sa walang pananampalataya at pagkakilala sa Diyos. Dito makikita natin dito, sa pasimula pa lang na nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Maunawaan na ng mga tao ang lahat ng bagay na kanyang nilikha. Dahil sa ating espiritu, sa ating puso, kaya natin, kahit anong gawin deny ng tao, na walang Diyos, sa sarili niya lang yun. Parang pinaninindigan niya lang na, basta, walang Diyos. Basta, yung mind niya, binablinded niya na ang sarili niya. Yung isip niya, hinaharangan niya na ng kanyang pagmamatigas. Pero, merong Diyos. Dahil ang image ng Diyos at ang kanyang likeness ay nasa puso na natin.
The image of God is in our hearts. When we were born in this world, nando na, nakahugis na sa puso natin. According to Galatians chapter 4, verse 6, and because we are children, sons of God, God sent the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Sa puso natin, iniligay ang Espiritu ng Diyos para tayo ay tumawag, God, my Father. Dahil ang tao, anuman ang klaseng pagpapalaki sa kanya, sa puso niya, nandun ang kakayahan niyang tumawag sa Diyos. Makikita natin yan sa mga tribo, sa iba't ibang tribes, kahit sa tribo ng panig ng mundo. Meron silang mga tinatawag na mga practices, tradition, and belief. Tumatawag sila na meron silang pinaniniwalang isang makapangyarihan sa anumang kahit anong tawag nilang pangalan ayon sa kanilang lengguwahe. Dahil, maging si Apostol Pablo rin sinabi niya sa Book of Romans na ang mga tao, dahil sa paghahanap nila sa Diyos, kasi nasa puso nila, kaya nga naglakbay ang mga tao kumalat sa buong mundo, hinahanap nila yung Diyos na yun. At iniisip nila dahil sa kanilang paglalakbay, ay matatagpuan nila. Meron nagpunta ng northern part, southern part, eastern part, western part ng mundo. Hanggang sa kinalalagyan na ngayon ng mga tao. Sapagkat ang mga tao after ng pagwatak-watakin ng Diyos dahil sa Tower of Babel, ay nagsimula nung humanap ang mga tao ng katotohanan. Habang naglalakbay sila sa mundo, ay nandun sa puso nila, hindi nila maipaliwanag na merong mystery sa puso nila, na merong dakilang lumikha sa lahat ng bagay. Ano man ang ginawa nila, naglagay sila ng mga anyo ayon sa kanilang kakayanan na maaring ito yun. Merong iba sinasabi, pinanganak kami, galing kami sa star, galing kami sa isang makapangyarihang planeta. Ano man yung nakalagay sa kanila. Yun yung paghahanap ng tao tungkol sa Diyos. Dahil ang tao na nilikha sa wangis ng Diyos, sa puso niya, nilagyan ng Diyos ang puso niya ng isang bahagi na kung saan sa darating na panahon, ang bahagi na yon, ang Diyos ang papasok sa puso natin at sa ating mga espiritu. Doon sa 1 King chapter 19, verse 11 hanggang 12, si Elijah sabi niya, nakita niya ang Diyos dumaan sa isang malakas na hangin at yung bato na bitak sa gitna. But the Bible says, the Lord was not in the wind. Wala doon. Pagkatapos lumindol ng napakalakas, nayanig ang paligid niya ni Prophet Elijah. And then, he realized the Lord was not in the earthquake. At pagkatapos nagliyab, yung bundok, nagkaroon ng sunog. And then, Elijah realized the Lord was not in the fire. And then, after that, nung nag-iisip na siya, wala pala ang Diyos sa malakas na hangin na yon. Wala ang Diyos sa earthquake. Wala ang Diyos sa mga apoy na yon. Akala ko ba ang Diyos ay omnipresent or omnipotent or omniscient God? Pero ba't wala siya ron? And then, a small voice
narinig niya sa kanyang puso. Narinig ni Isaiah sa kanyang puso. Magandang basahin natin yon. Yung sinasabi na yon sa 1 Kings. Sa 1 Kings chapter 19, yung exactly word na sinabi. Chapter 19, verse 11 hanggang 12. Dito sa 12, after the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire came a gentle whisper. When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Kasi inahunting siya rito ng mga kalaban niya, yung mga false prophets. Lumabas siya and then tinawag ang pangalan niya. Elijah, Elijah. So, kahit saan tayo pumunta, kahit ano nangyari sa buhay natin, dahil sa hirap, dahil sa matindi nating trauma na nangyari sa buhay natin, sa isip natin, ni-reject natin na walang Diyos, talaga ni-reject natin ng Diyos, sinasabi natin walang Diyos. Pero small voice sa puso natin sumisigaw. Tinatawag tayo sa pangalan. Yung mga pangalan natin tinatawag niya. Isang spark yun na tulad ng maliit na apoy. When we say, yes Lord, nandito ako. And then, muling aalab yung apoy na yun. Yung image ng Diyos na nasa atin ay mananatili yun. Kahit ano ka pa. Ang image ng Diyos na nasa atin ay wala ito sa anumang mga animal, sa ibang animal kingdom. Tayo lang na mga Homo sapiens ang meron nito. Sapagkat nilalang tayo sa imahe, sa image ng Diyos at sa likeness niya, na sa puso natin ay nandun pa rin. Kahit anong kasalanan pa ang nagawa natin. Kahit anong pinagdaanan natin, tulad ng small voice na sinasabi ng Galatians chapter 1 verse 4-6 na in our hearts we cry, Abba, Father. Kapag nag-iisa ka, dahil sa suliranin na nararanasan mo, dahil pakiramdam mo wala na nagmamahal sa'yo, wala nang nakakaintindi sa'yo, pero sa puso natin, sumisigaw ang Espiritu ng Diyos. Sumisigaw tayo ng, O Diyos ko, ba't mo ako pinabayaan? Yung pagkatawag mo na, O Diyos ko, may sagot na kagad ang Diyos. Nandito ko sa tabi mo, sa piling mo, anak. Nandito ako sa puso mo. Nandito ang image and likeness ko sa puso mo. Mga kapatid, tayo ay nilalang sa wangis ng Diyos. Ikaw ay nilalang sa wangis at imahe ng Panginoon. Hindi tayo tagalupa. Tayo naglalakad lang sa lupa, namumuhay. Pero hindi ito ang permanente nating tahanan. Ang ating tahanan ay ang kung saan nandun ang Panginoon, yun ang ating tahanan, ang kalangitan. Tayong mga tao, bilang mga humans, modern man, Homo sapiens, knows what is good. Kahit anong samaraw natin, alam natin
kung ano yung mabuti na nakakabuti. Sapagkat nasa atin ang imahe at likeness ng Diyos. According to Matthew chapter 7 verse 11, if you then, being evil, Jesus said to us, if you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Kayong mga masasama, alam ninyo kung anong dapat ibigay na mabuting gifts sa inyong mga children o regalo. How much more ang inyong amang sa langit kaya niyang ibigay ang mabubuting bagay kapag kayo humingi. Sa lahat ng mga ganitong bagay, anumang ating mga pinagdaanan na suliranin, kahit ang isang suliranin din ng tao ay ang kanyang pagtatanggi sa Diyos at kung meron ng Diyos. Sa lahat ng mga naranasan natin ito, sabi ng Ecclesiastes, chapter 8, verse 6 hanggang 8, makikita natin doon na all man will seek help from above. Lahat tayo. Sa lahat ng naranasan natin, sa lahat ng nagsasawa na tayo, overfed na tayo, sa mga nangyayari ng mga negatibo sa buhay natin, man will seek help from above. Yun ang magiging kasunod. Sapagkat ayon sa Psalms chapter 121 verse 1 hanggang verse 2, I will lift my eyes to the hills, from whence comes my help. And then my help comes from the Lord who made heaven and earth. Sa gitna ng ating pagiging makasalanan, pagtalikod sa Diyos, sa gitna ng ating pagdidinay na siya ay nag-e-exist, at sa kahuli-hulihan, titingala tayo sa kalangitan, titingala tayo sa mga kabundukan at sasabihin, my help comes from the Lord who made heaven and earth. Kaya yung mga nag-mountain hiking, nakakaakyat sa tuktok ng mundo, pag nandun na sila sa bundok, nakikita nila, this is a good experience. Pakiramdam nila, nandun na sila sa higher elevation, nandun na sila sa kalangitan. Because, ang sabi, pag tumingin tayo sa Panginoon, marirealize natin at masasabi, my help come from the Lord who made heaven and earth. Ang ika-4, denying the existence of God or also denying the truth and justice. Kung ang mga taong ito ay hindi naniniwala sa existence ng Diyos, subalit humahanap sila ng truth and justice because God is just and God is truth. Psalms chapter 14 verse 1, the fool has said in his heart, there is no God. Sinasabi yun ng mga fool sa kanyang puso. Sinasabi niya lang sa puso niya. Pero hindi nila alam yung puso nila, yung spirito nila ay merong image ng Diyos. Only the fool said, sinasabi ng kanyang bibig. Inuutusan niya yung kanyang puso, huwag kang maniwalang may Diyos. Sarili ko, huwag kang maniwalang may Diyos.
But God said in 1 Timothy chapter 2 verse 12, if we are faithless, irreligious, atheist, agnostic, if we are criminals, sinful, bad guys, evil. 1 Timothy chapter 2 verse 12. If we are faithless, God, He remains faithful and He cannot deny Himself sa puso natin. The only thing na tayo ay makapunta sa presensya ng Diyos is to listen to the small voice na tumatawag sa puso natin. Tinatawag ang pangalan natin na nasa puso natin. Sa pangalan mo yun. A small voice. And then that is enough to spark the fire. The fire of believing in the Lord God Almighty. We are humans, and we're created in the image and likeness of God, our Creator. Nag-iwan ng Diyos sa puso natin na nandun yung image and likeness niya. Kaya sabi ng Bible, ang Panginoon ay kumakatok sa mga pintuan ng ating puso na kung pagbubuksan natin, siya ay papasok at mananahan.